binigyan din po ng espesyal na pakiramdam, senses, yung mga hayop, yung ibon, mga aso, mga ahas, kahit nga dito po sa amin. Sabi ng PHIVOLCS, pag yung mga hayop anya, wild animals, nagsipagbabaan na galing sa Mayon Volcano, ang ibig sabihin yan, malapit ng pumutok yung Mayon Volcano. Nararamdaman, may special senses pong ibinigay ang ating Panginoong Diyos sa mga hayop para magbigay sa atin ng tanda, mga signos, signs, mga kababayan. Kahit sa mga isda, yan ang ibig sabihin. Pag may mga isda, mga kababayan, na namamahay sa malalim na parte ng dagat at biglang nagsipaglabasan, may impending na trahedya. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Kumustahin natin yung buhay ng mga nalindol. Kasi may isang balita dito na masasabi natin, distressing story. Sabi rito, may isang pamilya, malaking pamilya, 12 yung members ng family. Ang sabi, lahat gusto nang magpatiwakal dahil sa pagtama ng lindol po sa Cebu, na hopeless na po yung kanilang pakiramdam, wala ng future. Kaya ang sabi, gusto nang magpatiwakal po lahat. So yun ang nakakalungkot mga kababayan na sitwasyon ngayon. Na after Bogo, Cebu, tumama naman po yung lindol sa Davao Oriental. Kaya nga po ngayon, kahit sa Metro Manila, nagre-ready po ang mga local government, lalo na po ang Manila City Hall, para sa possible na pagtama ng isang malakas na lindol. Kasi di ba po, laging sinasabi ng PHIVOLCS na hinog na yung tinatawag na The Big One. Ito yung balita mula sa Manila Public Information Office. Breaking, after a series of earthquakes hit Cebu, Davao, and other areas of Mindanao, in Luzon, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso orders officials in Manila's 896 barangays to prepare for a possible strong earthquake. He said the city, through the Manila Disaster Risk and Reduction Management Office, the Manila Health Department, and other local agencies, is ready to respond if an earthquake occurs. He also urged both public and private sectors, including schools, to be prepared in case evacuation centers are needed. The local chief executive added that simultaneous earthquake drills should be conducted not only in the city of Manila but also across the entire national capital region, covering schools, private companies, and other government agencies or offices in preparation for the big one. Matagal na po siya na sinasabi ng PHIVOLCS yung warning para po sa Big One. Kaya lagi po tayong panalangin mga kababayan. Kasi kakaiba na po yung ating panahon. Ito nga po, libo-libong ibon. Nagliparan po doon sa Mindanao ito. Before na tumama yung malakas na lindol, 7.4 magnitude sa Davao Oriental. Kita ninyo? Ang bata may papayong na lang. Takot na takot yung mga tao. Nagliliparan yung mga ibon. Naramdaman siguro po yung yung paparating na trahedya. Yeah. Kita ninyo? Kasi po yung ating Panginoon, binigyan din po ng espesyal na pakiramdam, senses, yung mga hayop, yung ibon, mga aso, mga ahas, kahit nga dito po sa amin. Sabi ng PHIVOLCS, pag yung mga hayop anya, wild animals, nagsipagbabaan na galing sa Mayon Volcano, ang ibig sabihin yan, malapit ng pumutok yung Mayon Volcano. Nararamdaman, may special senses pong ibinigay ang ating Panginoong Diyos sa mga hayop para magbigay sa atin ng tanda, mga signos, signs, mga kababayan. Kahit sa mga isda, yan ang ibig sabihin. Pag may mga isda, mga kababayan, na namamahay sa malalim na parte ng dagat at biglang nagsipaglabasan, may impending na trahedya.
tulad po ng lindol. Kasi nararamdaman nila yung tremor sa ilalim. Nararamdaman nila kaya tumataka sila. Ganon din po sa ating mga ibon. O ngayon, because of that, sunod-sunod yung pagtama ng lindol, nagkakausa po ng desperation para sa ating mga kababayan. Kaya ito po yung kwento. Isang 12-member na family ang naisipan na lang po na magpatiwakal. Mabuti na lang po napigilan. Yan o. Sabi dito sa report ng Philippine Star, the Medellin Municipal Police Station said they received a call from Gibitngil Barangay Captain Monina Monato who requested assistance after several members of a Christian church began showing signs of severe mental distress. Local outlet, The Freeman, reported. Ayon sa sinabi ni Police Chief Major Manuel Cabanlit, they immediately responded along with personnel from the local government unit and the Municipal Social Welfare and Services Office. When authorities arrived, all family members, including an 8-year-old child and a pregnant woman, were reportedly unable to communicate properly and appeared to be attempting nagtatry na magpatiwakal. You see, because of desperation, hopelessness sa pagtama mga kababayan sa kanila ng lindol. Kasi siguro mula sa mahirap na pamilya, naubo siguro na nadaganan, nasira yung kanilang mga ari-arian. Ang bahay nila nasira, walang masilungan. Tent City na nga po ang nilalagay ng DSWD at DPWH. Kasi hindi pwedeng bumalik sila doon. Tuloy-tuloy pa yung mga tremors, yung mga aftershocks. Malalakas pa yung mga aftershocks. Yung hindi pa na gumuho na mga kabahayan, mga buildings, sa unang pagtama ng magnitude 6.9 sa Bogo City, Cebu, na tuluyan ang nagiba dahil sa mga aftershocks. Ganon din dito sa Davao Oriental. Gusto na lang nilang magpatiwakal. Police reported that Rene Barro, president of the family's religious group, claimed the family has not eaten since October 1 due to trauma na sinuffer nila or suffered dahil sa pagtama ng lindol. The authorities also said the family had thrown away food packs into the sea, with some family members expressing suicidal thoughts. So, tinutulungan po ng ating gobyerno. May mga food packs po kasi mabilis yung response ng mga LGUs at ng national government. Bumisita agad-agad doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dala mga kababayan yung mga financial assistance, 10,000 sa bawat pamilya, at mga pagkain, at mga milyon-milyon na mga financial assistance na ikinostro sa mga LGUs. More than 200 million yung agad-agad nirelease ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa Bogo City at sa karatig na mga municipalities and cities ng Bogo o ng Cebu. Nakita ninyo? Yung mga ayuda, mga food packs na binigay ng gobyerno, tinapon na sa dagat because of desperation. Kasi iniisip siguro nila, paano na niya yung future namin, nagiba yung mga bahay. Hindi na siguro naisip na yung ating gobyerno, nilagay muna sila sa mga tent city. Kasi hindi pwede silang bumalik sa bahay. Kasi giba-giba na yung bahay. Baka madaganan sila ng tuluyan doon, hindi sila namatay sa unang pagtama ng lindol, namatay sila sa aftershocks. So importante muna na pakalmahin yung lindol. And it will take weeks, months before natitigil yung mga aftershocks. More than 800 aftershocks na po ang naitala sa Cebu earthquakes. Sa Bogo, marami na din po aftershocks. Sa Davao Oriental, 476 aftershocks na po yung nai-record ng PHIVOLCS. Ito yung update. 569 aftershocks na po recorded after Davao Oriental earthquakes. Doble po yon, 7.4 yung una and 6.8 yung pangalawa na tumama sa Davao Oriental. Yan Pero hindi man po ito konektado, sabi ng PHIVOLCS. Ito yung latest pala. Ngayon na lang, ngayong araw, 824 aftershocks in Davao Oriental as of 10 a.m. 7 yung namatay.
At kanina may aftershock pong 4.6 magnitude. Kanina lang. So malalakas pa rin. So pinipili ng mga tao na mag-stay outside kasi delikado kung simentado yung bahay at nagkabiyak-biyak na po. Ito nag-cause mga kababayan ng ganitong hopelessness, distress dito po sa isang pamilya sa Cebu dahil sa pagtama sa kanila ang 6.9 na magnitude sa Bogo City. So hindi na pala kumakain, ayaw kumain. The Rural Health Unit of Medellin alongside medical team from Manila has conducted psychological first aid to prevent the affected family members from engaging in suicidal behavior. The head of the family remains confined in the hospital for treatment. So naagapan po, hindi natuloy. So sabi dito, those experiencing mental distress have been provided with appropriate medical treatment. According to psychologist Lucille Foja Lozano, a major disaster such as an earthquake can trigger overwhelming feelings of trauma, fear, and grief all at once. The sudden destruction of homes, loss of loved ones, or uncertainty about the future can create overwhelming feelings of hopelessness. Kaya yon gusto nang magpatiwakal ng isang pamilya. Anyway, salamat pa rin tayo kasi naagapan agad-agad na i-report sa ating mga authorities at sinakluluhan naman po immediately. So mabuhay yung ating mga bagong bayani, yung ating mga first responder sa ganitong mga trahedya. So yun man lang po yung ating maiksing podcast ngayon po dito sa Life with Dan TM. Atid sa inyo po nitong napakagandang product na ating binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gusto mag-try nito pong ating produkto, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravilla sa Messenger sa Facebook. Yung gusto na negosyo nito, pa-orient kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.